Praise God. Now, sa ating huling pag-aaral in the Gospel of John, natutunan po natin mga kapatid that nilinis ng ating Panginoon Jesucristo ang templo. Nilinis po niya ang templo dahil nakita po niya that may mga ilang tao, kagaya po ng mga money changers, those who exchange currency, na binababoy po nila ang templo ng Diyos at ginagawa po ito palatindahan. They use this as a marketplace. They use this as a place of business, a place to sell cattle, to sell oxen, and to sell sheep. Pero sabi ho na ating Panginoon, huwag mong gawin ang templo ng aking Ama into a marketplace o palengke. At dahil po dito, kinwestiyon po ng mga Pariseo at ng mga Hudyo, sino ka ba? Ano senyales, what sign, what signification ang maibibigay mo sa amin to why you have this type of authority? At sinabi ho na ating Panginoon, gibain mo ang templong ito at pagkatapos ng 3 araw, I will raise it up again. Ito po ay patungkol sa templo ng kanyang katawan. Ngayon, pagdating po natin dito sa talatang 23 hanggang 25, dito ho natin makikita ang dalawang klaseng pananampalataya. Ang pananampalataya ng mga tao kay Jesus at yung pananampalataya ni Jesus pagdating po sa mga tao. Now, sabi po dito sa talatang 23, habang si Jesus ay nasa Jerusalem, ng pista ng paglampas ng anghel, marami ang sumampalataya sa kanya nang makita nila ang manghimalang ginawa niya. Now, bago ho natin himayin yung mga last portions ng talatang 23, nakalagay po sa ating English translation, now while he was in Jerusalem. It is important to find out kung nasaan po si Kristo during this time. In your English translation, nakalagay siya po ay nasa Jerusalem. Pero sa original, ito po ay nasa plural. Which, to be more exact, itinuturo ho sa atin ng Biblia na si Kristo po ay nasa lugar within Jerusalem or in the regions of Jerusalem. Ngayon, sabi din po ng Biblia, not only was he in Jerusalem, pero tignan niyo po yung pista that he was in. Ng pista ng paglampas ng anghel, na kung tawagin, the Passover. Now for us that may not be familiar dun sa pista po ng kung tawagin the Passover o yung pista ng paglampas ng anghel, ito po ay tumutukoy po back into the Old Testament ng Exodus chapter 12 hanggang Exodus chapter 14. At ano po ba ang pista ng paglampas ng anghel na kung tawagin the Passover? This was a very supernatural and threatening event that took place during the times of the Hebrew people. Dahil ito po ay nasa oras at panahon na nais po niya iligtas ang mga Hudyo mula sa kanilang pagkakaalipin mula kay Faraon. Pero dahil po sa katigasan po ng ulo ni Faraon, na ayaw po niya palayain ang mga Hudyo, ang sabi po ng Biblia, kumuha kayo ng hayop. Patayin ninyo ang mga kambing at tupa, at yung dugo ng mga tupa ipapahid ninyo sa iyong mga pintuan. Ito'y magbibigay ng simbolo that once the angel of death looks on it, malalaman niya that this family, this household, ay hindi dapat patayin. Specifically, yung panganay ng bawat tao that does not have the blood of the Lamb on their doorposts. So yun po ang senyales, mga kapatid, ng Passover. Ngayon, during the Passover feast, sabi po ng Biblia, marami sumampalataya sa Kanya nang makita nila ang manghimalang ginawa niya. Now, if we remember a few Sundays ago, what began chapter 2 ay yung tinatawag po yung unang himala na ginawa ng ating Panginoon sa Cana. Now, if someone were to ask you, ano po ba yung unang himala na ginawa po ng ating Panginoon Jesus sa Cana? We would answer and say,
He turned the water into wine. Yun ang unang himala na ginawa ng ating Panginoong Jesus. Subalit, makikita ho natin sa mga several chapters in the following weeks to come that pagkatapos po na gumawa ang Panginoon natin ng unang himala sa Cana, may sumunod na ikalawang himala in a different place. Pero dito, sabi po ng Biblia, marami po siyang mga himala na ginawa. Hindi binanggit po ni Juan in detail yung mga ilang bagay na himala na ginawa po ng ating Panginoon Hesukristo. Matter of fact, makikita po natin shortly that yung mga inilista lamang, ang mga ni-record lamang ni John in his gospel na mga himala po na ginawa ng ating Panginoon is not all of it. Kundi may mga selected miracles lamang ginamit po ni John for his gospel. Halimbawa, kung babasahin po natin ang chapter 20 ng Aklat ng Juan, if you turn with me in John chapter 20, at dito po tayo mga kapatid, in John 20, beginning at verse 30. Sabi po ng Biblia sa Juan 20, talatang 30, marami pang himalang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga tagasunod niya ang hindi naisulat sa aklat na ito. In English, Jesus performed many other signs in the presence of His disciples, which are not written or recorded in this book. Ngayon, inulit na naman. Dito po tayo sa John chapter 21, talatang 25. Juan 21, talatang 25. Look at what it says. In John 21, verse 25. Marami pang mga bagay ang ginawa ni Jesus. Kung isusulat ang lahat ng ito, palagay ko'y hindi magkakasya sa buong mundo ang lahat ng aklat na maisusulat. So sa madaling salita, itinuturo po sa atin ng Biblia, Jesus was in fact a miracle doer. He was a miracle worker. Lahat ng kanyang ginagawa ay angkop sa kalooban ng Diyos Ama. Pero hindi lahat ng kanyang mga ginawa o lahat ng mga miracles na pinagkaloob ng Diyos na gawin po niya during this time ay naisulat in the Gospel of John. Now, the purpose kung bakit po selective si John the Beloved sa mga himala na ginawa ng ating Panginoon by limiting it to seven exact, detailed, specific miracles na nabanggit po dito ay dahil meron po siyang nais ipresenta about our Lord. And that is, siya po ang Mesiyas. Nais ipresenta po ni Juan that yung mga himala na ginawa ng ating Panginoon, although not in totality, is recorded. Pero there is a reason behind it para maipresenta po na si Jesus ang miracle worker / Messiah. Pero kung titignan po natin yung salitang sumampalataya, right before it begins off with the words, the miracles or signs that He did, this should ask us a very important question. Ano po ba ang ibig sabihin ng sumampalataya kay Jesus? Sa Biblia, ang pananampalataya, mga kapatid, depende po sa paggamit po nito. Minsan ito po ay tumutukoy sa Ebanghelyo. We are to contend ang ating pananampalataya. Meron naman faith na tumutukoy po sa pagtitiwala sa mga pangako ng Diyos. Have faith in God. Nothing is impossible with God. Pero yung pananampalataya na binabanggit po dito in John 2 ay tumutukoy po on how one views Jesus Christ. How one views Jesus Christ. Kung natatandaan po natin in John chapter 1, kung atin po babasahin, may binabanggit po si Juan po dito patungkol po sa pananampalataya in John 1, beginning at verse 12. In John 1, verse 12, sabi po ng Biblia sa Juan 1:12, ngunit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak
ng Diyos. Walang binabanggit po dito sumampalataya dahil sa mga himala. Hindi po naging anak ng Diyos ang mga sumampalataya dahil po naniwala lamang sa himala. Kagaya po na nakita po natin kanina in John 2, sumampalataya ang mga ito sa mga himala na ginawa ng ating Panginoong Hesus. Ngayon sa ating modernong henerasyon, kung pag-uusapan po natin ang ating testimony at tatanungin po natin about isa, paano ka kumilala o nakakilala sa Panginoong Hesus? Ang sasabihin po ng ilan is, well, nung nanalangin ako, pinagpala ako financially, ngayon, sumampalataya ako sa Panginoong Hesus. Meron naman, nanalangin ako sa Panginoong Hesus, nabigyan niya ako ng trabaho, and then the next day, binigyan niya ako. Kaya, sumampalataya ako kay Hesus. Meron naman, pinagaling ako ng Panginoon from my cancer. At dahil dito, sumampalataya ako kay Hesus. Pero sa Biblia, makikita ho natin, hindi pundasyon o basihan na maligtas ang isang tao dahil lamang may nakita po siya isang bagay na hindi pangkaraniwan. Kagaya po ng mga Israelita, naniniwala po sila sa Diyos, nakita po nila ang mga himala at kamanghang-manghang gawa ng ating Panginoon, pero sabi po ng Biblia, matigas pa rin ang kanilang mga puso. Kahit po ang mga rabbi, kahit po ang mga Pariseo nung panahon po ni Kristo, nakita po nila ang mga himala. Ang iba sa kanila naniwala kay Jesus bilang rabbi, pero hindi bilang anak ng Diyos. Hindi bilang tagapagligtas. Hindi bilang Diyos na nagkatawang tao. Ganoon din sa panahon ni Jesus. Ang mga tao ay sumampalataya kay Jesus dahil sa mga kamanghang-mangha gawa na ginagawa po niya sa kanilang harapan. Pero hindi naging impressed ang ating Panginoon sa kanilang pananampalataya. Nauulitin ko ho, kapag tinanong po natin ang mga ibang tao sa labas, how did you come to know Christ? Well, pinagaling ako ng Panginoon from cancer. Binigyan niya ako ng trabaho. Pinagpala niya po ako financially, kaya ako tinanggap ang Panginoon. Bagamat mabuti at maganda ang ginawa ng Panginoon sa kanilang buhay, ano po ang missing sa kanilang patotoo? Walang pagsisisi? Walang mga mensahe o patotoo patungkol po sa kamatayan ni Jesus sa krus? Hindi nila nabanggit na kinilala nila ang kanilang mga sarili bilang masasamang tao sa harapan ng Diyos. Kundi ang naging bukang bibig lang nila, pinagpala ako ng Diyos, may nakita ako himala, kaya ako sumampalataya. Pero kung tatanungin po natin si Juan, ayon po sa kanya man ay isulat sa aklat na ito, ano po ba ang rason ni Jesus kung bakit po gumagawa siya ng himala? Well, unang-una, ang purpose po ng paggawa ni Jesus ng mga himala ay ma-confirm na siya po ay isinugo ng Diyos Ama. Pangalawa, mapatunayan niya na siya nga ang Mesiyas. Dahil nangako po ang Diyos pamagitan ni Moises sa aklat ng Deuteronomio 18, talatang 15 hanggang 18, that mula sa iyong angkan, mula sa inyong mga kababayan, magkakaroon kayo ng isang propeta na kagaya ni Moises. At magagawa niya masigit pa kaysa sa mga nagagawa ni Moises. So ngayon, inaabangan ng mga tao, sino kaya ito? Sino kaya ito? Si Moises gumagawa ng himala. Si Moises ay ginamit ng Diyos na malakasan. Pero sabi din ni Yahweh sa pamagitan ni Moises, may darating na gagawa rin na masigit pa sa ginagawa ni Moises. Ngayon, marami ho sa atin na nagsasabi, Panginoon, siguro kung ako'y nabubuhay sa panahon na yun at nakita ko yung mga himala, talagang sasampalataya ako. At maaari, totoo po yun. Pero at the end of the day, ang tanong ho dito, aprobado po ba ang ating pananampalataya kay Jesus?
aprobado po ba ang ating pananampalataya kay Jesus? Kagaya po ngayon hapon, ano po ang rason kung bakit po nandito ho tayo ngayon? Well, sumampalataya ako sa Panginoong Jesus dahil sinabi ng aking asawa. Sumampalataya ako sa Panginoong Jesus dahil wala akong ibang church mapuntahan, ito lang yung pinakamalapit. Sumampalataya ako kay Jesus dahil nahihiya ako baka ano sabihin ng ibang tao sa akin. Pero ang tanong po dito mga kapatid, aprobado po ba ang ating pananampalataya kay Jesus? So ngayon, maaari ho natin tanungin, bakit hindi tinanggap ni Jesus ang kanilang pananampalataya? Di ba dapat matuwa ang Panginoon? Wow, ang daming sumampalataya dahil sa mga gawa ko. Wow! Dapat yun ang naisulat ni John. Dapat lumulundag ang ating Panginoon dahil maraming lumalapit sa Kanya. Pero instead of matuwa ang Panginoon na marami sumampalataya, kitang-kita niya, hindi totoo ang pananampalataya ng mga ito. Yan po ang trend sa ating mundo ngayon. Yan ang trend at usong-uso sa maraming simbahan ngayon. Hindi na importante kung tunay man ang pananampalataya o hindi. Ang importante, maraming tao puwapasok sa loob ng simbahan. Pero hindi na importante kung totoo man o peke ang kanilang pananampalataya. Basta makita lang na nakaupo, nakikinig, marami, puno, pwede na yon. Pwede na tayo ma-praise the Lord. Pero ang ating Panginoon, hindi ganon. At bakit po? Dahil nababasa niya ang puso ng bawat tao. Now here's the question. Balik po tayo doon. Bakit hindi naging aprobado kay Jesus ang pananampalataya ng mga ito? Well, nabanggit po kanina in John 2, uulitin ko po, in John 2 verse 24, pero hindi nagtiwala si Jesus sa pananampalataya nila dahil kilala niya ang lahat ng tao. Now, ang tanong po dito, ano yung nakita ni Jesus sa puso, motibo ng bawat tao na sumampalataya kung bakit hindi siya na-impress sa kanilang lip service? What did Jesus say? Basahin po natin dito sa John chapter 6. John chapter 6. Beginning at verses 1 to 2, and then we will skip down. John 6, verses 1 and 2. Tingnan niyo po ang nakalagay sa Juan 6:1 hanggang 2. Pagkatapos nito, tumawid si Jesus sa lawa ng Galilea, na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Verse 2, sinundan siya ng napakaraming tao dahil nakita nila ang mga himalang ginawa niya sa pagpapagaling ng may sakit. So inulit na naman. Kanina in John 2, maraming sumampalataya dahil po saan? Sa himala. In John 6, maraming sumampalataya at sumunod. Bakit po? Dahil nagpagaling siya ng maraming taong may sakit. Pero dapat matuwa ang Panginoon. Dapat mag-praise Yahweh ang Panginoon. Pero ang nangyari, hindi ho siya natuwa. Bakit po? Ibaba natin ang basa sa talatang 14. Verse 14 and 15. Ito ang rason kung bakit hindi natuwa ang Panginoon. Nang makita ng mga taong himalang ginawa ni Jesus, sinabi nila, siguradong ito na nga ang propetang hinihintay nating darating sa mundo. Verse 15. Alam ni Jesus na balak ng mga taong kunin siya at sa pilitang gawing hari. Kaya umalis siya roon at muling umakyat ng mag-isa sa bundok. So hindi dahil naniniwala ako po sa inyo, Panginoon Jesus, dahil kayo ang magliligtas ng aking puso, kaluluwa mula sa aking kasalanan. Hindi nila tinanggap ang Panginoon dahil ito ang Diyos na nakatawang tao. Ito ang Mesiyas na hinirang ng Diyos Ama bilang hari at pare na mamamagitan para sa atin. Kundi ang motibo pala nila, nabubusog sila. Pangalawa, nagpagaling ang Panginoon na may sakit. At pangatlo,
gagawin na natin siya hari. Na ano ho ibig sabihin po nun? Well, in the Gospels, when you study it, madalas po natin makikita that ang inaabangan po ng mga Hudyo at pati na rin po ng mga alagad ng Panginoon Jesus is yung kaharian ng Diyos. Sa kanilang paniniwala, they misunderstood the Old Testament completely. We have to understand that historically, ang nation of Israel has been under slavery of different nations throughout its period. Unang-una, they were under the slavery of Egypt. And then it was Assyria, and then it was Babylon. And then from Babylon, it was Greece or Persia. And then after all these nations, kagaya po ng Greece and Rome, ang Roma ang naging huling empire na umalipin sa mga Israelita. So ngayon, sa pananaw po ng mga Hudyo, sinabi po ng mga propeta, may darating na Mesiyas na siya rin ang magiging hari at sa kanyang pagdating, wawasakin po niya ang lahat ng mga bansa na umaalipin sa kanyang bayan. So sa pananaw ng mga Hudyo, pag dumating ang Mesiyas, ito yung mga sinyalis, gagawa siya ng himala, magtuturo siya ng mga ibang bagay na kamangha-mangha, at ililigtas niya tayo mula saan? Sa kaharian ng Roma. So ngayon, sumampalataya sila kay Jesus hindi dahil makasalanan sila. Hindi dahil nauunawaan po nila yung layunin ng Diyos para sa kanilang kaligtasan, kundi ang rason pala kung bakit sumampalataya ang mga ito dahil may motibo po sila only for their own self-pleasure and benefit. Kaya mapapasin po natin in the Gospels, tuwing nagpapagaling po ang Panginoon, minsan sinasabi po niya sa mga taong pinagaling niya, huwag mong sasabihin o ipagkakalat kahit kanino. You'll see that in the Gospels. At bakit po sinasabi ng ating Panginoon, huwag mo sasabihin, huwag mo sasabihin, huwag mo sasabihin. Dahil kapag nalaman ng mga tao, yung bawat ginagawa ng ating Panginoon, gagawa po sila ng paraan para siya po ay gawing hari na magliligtas sa kanila from the Roman Empire. Pero ang layunin po ng Panginoon kung bakit po siya naparito is because unang-una, hari talaga siya. Pero yung kaharian na nais po niya wasakin ay hindi wasakin ang Roma, kundi wasakin ang kaharian ng kasamaan. Kaya madalas na binabanggit po ng Biblia, kapag pinasukan mo ang bahay ng malakas na tao, the strong man, and you bind him, pati na rin ang kanyang kaharian ay wawasakin na rin. Nang ibig sabihin, yung strong man na binabanggit ni Jesus dito, sa Mateo 12, ay walang iba kundi si Satanas. Kasi mga kapatid, it is not the geographical region ang naging priority ng ating Panginoon. That was not the kingdom priority ng ating Panginoong Jesus. Ang kingdom priority ng ating Panginoong Jesus ay sa kalooban ng Ama ay mailigtas ang mga pinili ng Diyos. Mailipat sila mula sa kaharian ng kasamaan at ito'y mailipat sa kaharian ng liwanag, which is the kingdom of light, which is the kingdom of God. So ngayon nakikita po natin kung bakit hindi na-impress si Jesus sa pananampalataya ng mga ito. Maaari, hindi nabanggit ng Biblia, pero maaari, sinasabi nila, Messiah, Messiah. Oh Jesus, you are wonderful. We believe you, we accept you. You are a powerful Messiah, Rabbi, teacher, miracle worker. Kung ikaw ay fina-flatter ng mga tao, ano po nararamdaman ninyo? You feel good. You're thankful. You're happy. Nai-encourage ka kasi you are being flattered. Si Jesus was not flattered. Dahil ang habol ni Jesus ay hindi dami. Ang habol ni Jesus ay tunay na pananampalataya. Kaya nabanggit po kanina, hindi nagtiwala si Jesus sa pananampalataya nila dahil kilala niya ang lahat ng tao. Now,
Here's what's interesting. Nagkakaroon po ng exchange of faith si Jesus at yung mga tao. Yung mga tao, we place our faith in you. Pero si Jesus, I don't place my faith on you. We accept you. I don't accept you. We believe on you. I don't believe on you. We trust you. I don't trust you. Yun ang nagiging response po ng dalawa. Yung isa, wow, tatanggapin ka na namin. Yung isa naman, no. Kilala ko kayo. I know what's in your heart. Now, in the Gospel of John, si John the Beloved, he is very, very specific sa mga inilalagay po niya na storya in his Gospel. Lalo-lalo na when it comes to yung alam ni Jesus patungkol po sa puso at iniisip ng tao. Halimbawa, kung babasahin po natin dito in John chapter 4, basahin po natin on John chapter 4 at simulan po natin dito sa talatang 17. Juan 4, talatang 17. John 4, verse 17. Excuse me. Tingnan niyo po ang nakalagay. Wala po akong asawa, sagot ng babae. Sinabi sa kanya ni Jesus, tama ang sinabi mo na wala kang asawa dahil 5 ang naging asawa mo at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo tunay na asawa. Nagsasabi ka nga ng totoo. Sumagot ang babae, sa tingin ko, isa po kayong propeta. Now, teka lang, paano nalaman ni Jesus na nangangalo niya yung babae? Paano nalaman ni Jesus na nanlalaki yung babae? Ngayon na sila nagkita. Nagkita po sila at Jacob's well. Pero paano niya nabasa, nalaman ang buhay ng babae? And the very simple answer is, dahil siya ay Diyos. Pero hindi lang po siya Diyos, that was the job of a prophet. Kristo, si Jesus, was the climax of all the prophets. Kung si Moises alam niya yung mga mangyayari, Elijah alam niya yung usapan ng mga tao who's in a different place at naririnig niya. Kung si Ezekiel, alam niya yung ginagawa ng mga tao in Jerusalem habang siya ay nasa Kebar River, ganoon din si Jesus. Bilang Diyos, alam niya lahat. Pero bilang Diyos na nagkatawang tao na dumidepende sa banal na Espiritu, ipinahintulot ang banal na Espiritu na malaman po niya ang buhay ng babae. Because although He's God, He is also very much a man dependent on the power of the Holy Spirit. Biro mo, ikaw kaya kausapin ng Panginoon. Alam ko buhay mo. Alam ko yung ginawa mo nung Monday at 3 o'clock. Alam ko yung ginawa mo behind closed doors. Alam ko yung inisip mo, yung sinabi mo, yung nakatago dito. Alam ko. How would you respond? In reality, sa ating current place and time, hindi tayo masyadong natatakot kasi hindi natin nakikita ang Diyos per se. But God sees us. Kaya nga madalas natin binabanggit, di po ba mga kapatid sa mga fellowship, mga kapatid, pagdating sa trabaho, huwag tayong magnanakaw. Huwag tayong magkukuha ng mga bagay na hindi naman inutos sa atin ng ating mga boss. Sa oras ng trabaho, huwag kayong magtatago sa washroom para magpahinga. Kasi nakikita tayo ng Diyos. Ganito tayo ng ganito pero hindi tayo tumitingin sa taas. Ang sabi po sa Salmo 14, talatang 1 hanggang 3, nakikita ng Diyos ang ginagawa ng mga tao at wala ni isa ang gumagawa na mabuti. Kita niya ang lahat. Lantad ang ating buhay sa Diyos. Kaya nung sinabi po ng Biblia dito, kilala niya ang bawat tao, He's not referring just to the name. He's referring to the condition of humanity.
Alam niya yung nasa puso ng bawat isa. Alam niya yung motibo mo kung bakit ka nandito, kung ikaw po ba ay napipilitan lang o kusang loob. Alam niya kung talaga tunay ka mananampalataya o nagkukungwari. Alam niya kung ikaw ay may galit sa iyong kapatiran o wala. Alam niya kung napipilitan ka lang makipag-praise the Lord or not. Alam ng Diyos sa mga bagay na ito. Alam niya na sa lahat ng binibitawan natin kung talagang tayo yon. Alam niya kung sa lahat ng ini-encourage po natin through the Word of God, tayo talaga yon. He knows everything about us. Wala tayong maitatago kay Jesus. Matter of fact, we do see in other passages in the Gospels, kagaya po ng Mateo 9, kahit ang mga Pariseo, basang-basa po talaga ng ating Panginoon ang kanilang iniisip. Sa Mateo 9, talatang 3, Matthew chapter 9, verses 3 and 4. Look what it says here. Matthew 9, verses 3 and 4. Sabi po dito, nang marinig ito ng ilang tagapagturo ng kautusan na naroon, sinabi nila sa kanilang sarili, nilalapastangan ng taong ito ang Diyos. Verse 4, pero alam ni Jesus ang iniisip nila. Kaya sinabi niya, bakit kayo nag-iisip ng masama? Minsan, may katuruan and there is some form of ideology and teaching that minsan sinasabi natin, oy, huwag ka mag-isip ng ganyan. Nababasa ni Satanas ang iyong iniisip. Mali yun, mga kapatid. Wala tayong mababasa sa Biblia na ang mga anghel, pati na rin si Satanas, ay may kakayahan na basahin ang ating puso't isipan. You will never find that in the Word of God. Never. Why? Because omniscience, kapag sinabi omniscience, alam ang lahat ng bagay, only belongs to God. Well, pastor, kung ganun, bakit si Pedro? Nalaman niya na nagsisinungaling si Ananias at Sapphira. Well, natural mga kapatid. Puspos siya ng banal na espiritu. At ang tawag po sa kanyang kaloob, discerning of spirits. The gift of discernment. Si Jesus, nasa kanya ang makaloob. Gift of healing, gift of wisdom, gift of knowledge, gift of discernment. Biro mo, iniisip. Kahit na magtitigan po tayo mata sa mata, hindi ko makikita kung anong nasa loob po natin. Nakangiti ka sa labas, pero yung pala, gitil na gitil ka sa loob. Si Jesus, basang-basa po niya yung iniisip ng mga tao. Ngayon po, bakit ko kailangan banggitin yun? At bakit po yun angkop sa atin? Maaari, dumarating po yung pag-iisip, pinapatamaan yata ako ni pastor. Ako yata pinapatamaan ni pastor. Alam mo, yung mensahe na yan, talagang planado na yan talaga ni pastor para patamain kami. Hindi ako naniniwala galing sa Diyos yan. Galing yan sa laman niya. Galing yan sa kanyang galit sa amin. Pero, mga kapatid, ang sabi po ng Biblia, kaya masakit at matalas ang salita po ng Diyos. Dahil hindi po ito patay. Buhay. Buhay ang salita ng Diyos. Pastor, may camera ka sa aming bahay. Hindi ho. I don't need a camera. You are on 24/7 surveillance by your God. Alam niya yung ating ginagawa. Alam niya yung ginagawa mo sa basement, alam niya yung ginagawa mo sa washroom, alam niya yung ginagawa mo sa work, alam niya yung ginagawa mo sa labas ng bahay, sa loob ng bahay, alam niya yung iniisip mo ngayon. Kung ikaw ay nagre-reklamo pagdating sa mga awitan, kung ikaw ay nagre-reklamo sa pangangaral, kung ikaw ay nagre-reklamo na mahaba ang gawain, nababasa niya ang lahat. Nababasa niya ang lahat.
Kaya sabi po ng Biblia, bakit kayo nag-iisip na masama? Bakit yun agad ang sinabi ng Panginoon dahil yun ang nilalaman ng puso ng mga ito? Now, kanina, and I believe this requires justification, nabanggit po ni Brother Joshua sa inyo that wala tayong mababasa sa Biblia na kahit anumang teksto, regardless of Old or New Testament, na si Satanas ay may kakayahan na basahin ang ating mga puso at isipan. This only and is exclusively belongs to God alone. Where do we find that in the Bible? Well, simulan po natin dito mga kapatid, sa unang Samuel, dito po tayo sa unang Samuel 16, 1 Samuel chapter 16. There are several passages I want to show you so that meron din po tayo referensya that God alone searches the heart. Unang Samuel 16, talatang 7. 1 Samuel chapter 16, beginning at verse 7. Tignan niyo po ang nakalagay. Pero sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tignan ang tangkad at ang kasisigan niya dahil hindi siya ang pinili ko. Hindi ako tumitingin na gaya sa paningin ng tao. Ang tao'y tumitingin sa panlabas na kaanyuan, ngunit ang tinitingnan ko'y ang puso. Man looks at the externals, but I, the Lord, looks and searches the heart. Moreover, kung babasahin po natin dito sa unang Kronika, 1 Chronicles chapter 28. Dito po tayo sa unang Kronika, chapter 28, beginning at verse 9. 1 Chronicles chapter 28, verse 9, sabi po ng Biblia, at ikaw, Solomon, na anak ko, kilalanin mo at paglingkuran ang Diyos na iyong ama ng buong puso at isip. Dahil nakikita ng Panginoon ang bawat puso ng tao at nalalaman niya ang ating layunin at pag-iisip. Kung dudulo ka sa Kanya, tutulungan ka niya, pero kung tatalikod ka sa Kanya, itatakwil ka niya magpakailanman. Na sino po nagsasalita ho dito? It is Yahweh. At kausap po ni Yahweh, si Solomon. Sino po ba si Haring Solomon? Si Solomon po, mga kapatid, is the wisest king among all sinful kings, or sinners, to be more exact. He had wisdom far above the IQ of your regular king. Napakatalino po ni Haring Solomon, and yet sinabi po ni Yahweh, Solomon, do you not know that ang Diyos, si Yahweh, siya lang ang nakabasa ng puso ng tao? Lastly, Jeremiah 17, kung ating po babasahin. Jeremiah 17, beginning at verse 10. Tignan niyo po nakalagay sa Jeremias 17, talatang Gs. Jeremiah 17, verse 10. Actually, verse 9 para mas buo. Ang puso ng tao ay mandaraya, higit sa lahat, at lubos na masama. Sino ang nakakaalam kung gaano ito kasama? Pero ako ang Panginoon. Alam ko ang puso at isip ng tao. Gagantihan ko ang bawat isa ayon sa pag-uugali at magawa niya. Who can know the heart? The heart is desperately evil, it's desperately wicked, it's deceiving. Kaya nga hindi dapat tayo po, mga kapatid, dumepende sa ating nararamdaman. Dahil ang puso ay madaya. Ilang tao na po ang nadaya dahil po sa kanilang madayang puso. Kagaya po ng mga ilang kalalakihan, kababaihan, I think I'm in love. Pero madaya ang puso. Why do you think you're in love? Kasi gwapo siya, maganda siya, pero yung character is ungodly. Madaya ang puso. Or, alam mo, nararamdaman ako, doon ako dinadala ni Lord. Pero walang basihan. There's nothing in the Bible that connects with what you're feeling. Kundi naisip mo lang.
That's like Brother Joshua saying, alam mo, nararamdaman ko mga kapatid, nararamdaman ko lang that pinapapunta ako sa Pilipinas at magtatayo kami ng maraming iglesia doon. At magsisimula na kami bukas na. Kasi yun na nararamdaman ko eh. And how do you know that's unbiblical? There's not enough elders na papang-iiwanan ang simbahan. Pangalawa, I am not from there. Hindi ko alam yung environment doon. I don't know where to begin. I don't know where to start. Hindi ko binabad sa prayer, basta naramdaman ko lang. Ang puso ay madaya, pero hindi lang natatapos diyan. The reason why sinabi ni Jeremias na ang puso po ay madaya, dahil may mga tao, kagaya po ng mga Israelita, na akala po nila matuwid sila sa harapan ng Diyos. Matuwid kami, Panginoon. Tunay ako Kristiyano. Kaya lang wala akong hilig sa Biblia, ayoko basahin ang Biblia, ayoko sundin ang Biblia, wala akong pagmamahal kay Kristo, ayoko magpasakop sa salita ng Diyos, wala akong oras para ako ay gawin disciple, pero nararamdaman ko, sumasa akin si Jesus. Sabi ng Biblia, madaya ang puso. So ngayon, kung ito'y nararamdaman po natin sa ating mga puso, how can we be sure na tama po ang ating nararamdaman? This is where the Holy Spirit comes in. Whatever you're feeling, you have to give it into prayer and in the teachings of the Word of God. Kung sasabihin natin, alam mo nararamdaman ko, kailangan kong mag-asawa ulit. Napakalino na tinuturo po ng Biblia, dapat isa lang. Hindi dalawa, hindi tatlo, hindi apat, isa lang. Madaya ang puso. So here, kita ho natin that only God alone searches the heart. Now, here's what's fascinating. Ngayon ko lang po nalaman po ito, pero sa panahon po ng ating Panginoon Hesukristo, meron po katuruan ang mga rabbis or mga Jewish na tagapagturo nung sila po ay gumagawa ng mga komentaryo sa mga ilang aklat ng kautusan. Halimbawa, kapag kayo po ay nagbasa ng mga ilang libro, tapos sa mga komentaryo po na yan, may nabanggit na Talmud, Mishnah. Kapag sinabi Talmud o Mishnah, mga komentaryo po ito mula sa mga rabbis patungkol po sa mga aklat at katuruan ng kautusan. Ngayon po sa panahon po ni Jesus, there was a commentary on the book of Exodus na isinulat po ng mga rabbi na kung tawagin po, Mekilta Exodus. Mekilta Exodus. Ngayon, sa komentaryong ito na ginawa po ng mga rabbi sa book of Exodus, ito po ang kanilang sinabi in regards to Exodus chapter 15. Sabi po nila, there are 7 things that are hidden from man. 7 things daw. Number 1, ang araw ng kamatayan. Ang araw ng comfort. Ang araw ng paghuhukom. Ang araw ng gantimpala. Ang araw kung kailan darating ang kaharian ni David. Ang araw kung kailan wawasakin ang Roma. At ito po yung pampito. At kung ano ang nilalaman ng puso ng tao. So sabi ho dito, 7 things are hidden from man. So ang paniniwala po ng mga rabbi, walang tao sa mundo na makakaroon po ng any idea kung ano nilalaman ng ating puso. Yan yung pang-4 o pang-7 pala. Now, if this was taking place during the time of John in the 1st century, si John, mga kapatid, ay mahilig po sa numero eh. 7 I ams. I am the bread of life. I am the door. I am the way. I am the truth. I am the light, etc. 7 I am. 7 signs ang nasa Gospel of John. And now, the 7th thing na itinuturo ng mga rabbi is number 7, no one can know the heart. No man
can know the heart. Now, kung ito ang tradisyon ng panahon ni Jesus, at nababasa po niya ang puso ng bawat tao, this goes to show them, the teachers, the rabbis, the Jews, no ordinary man can read the heart. Pero ano po nabanggit ng Biblia in John 1, in John 2, si Kristo is not an ordinary man. He is the Son of the living God. At nababasa niya ang puso ng tao. Kaya sabi po ng Biblia po dito, at hindi na kailangan may magsabi pa sa kanya tungkol sa mga tao. Nang ibig sabihin, he doesn't need confirmation. Kagaya po natin, may narinig ka, alam mo, yung tao na yun may nasabi. So ngayon, hindi ka agad maniniwala, kailangan mo ng confirmation. Kung totoo nga. Pero si Jesus, hindi niya na kailangan ang patotoo or confirmation ng ninuman. Bakit po? Dahil nababasa niya na mismo ang puso ng tao. Kaya sabi ho dito, hindi na po niya kailangan na may magsabi pa sa kanya tungkol sa mga tao dahil alam niya kung ano ang nasa mga puso nila. Mga kapatid, sa araw ng paghuhukom, lilitaw ang lahat ng mga nakatago, lahat ng mga nagawa natin na lantad, lahat ng mga naisip, nasabi, kinilos, lahat po yan ay lilitaw sa oras po at araw ng paghuhukom. Ngayon, ang ating laman ay komportable dahil hindi pa dumarating ang araw ng paghuhukom. Lahat ng mga nasabi natin laban sa mga kapatiran, yung mga naisip natin nung hindi kaharap ang mga kapatiran, yung mga iniisip natin na hindi tama laban sa mga kapatiran, sa araw ng paghuhukom, lilitaw yan. Kaya sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, hinuhusgahan ninyo ako pero kahit ang aking sarili, hindi ko mahusgahan dahil hindi ko alam ang lahat ng bagay na nandito. Pero ang mga bagay na yan ang lilitaw sa araw ng paghuhukom. Yan din ang itinuro ni Pablo sa aklat ng Roma. Mga kapatid, huwag kayong mag-judge of one another. Huwag niyo hatulan ng bawat isa. Sapagkat ang lahat sa atin, bawat isa sa atin, ay tatayo at mananagot sa judgment seat of Christ. Kaya nga, ang linaw na sinabi ni Pablo, do not judge before the hour. Now, that's for the church. Pero yung mga taong wala sa church, not the building, yung walang kaugnay kay Jesus, ano po ang kahihinatnan po nila? It's one thing to believe there's a God. It's another thing to place your trust in Jesus for your salvation because you are a wretched sinner that deserves hell. There's a huge difference. There is a chasm between the two. Well, sino po na sa kategorya po nito na naniniwala ako na may Diyos? Satan is here. Demon spirits believe that. Fallen angels believe that. All the religions in the world believe, or at least majority of religions in the world believe there is a God. Pero hanggang dun lang. Pero how many are here? Naniniwala ako sa Diyos. Tinatanggap ko si Jesus. Handa akong paglingkuran ng Panginoon dahil niligtas niya ako mula sa aking mga kasalanan. Alam niyo po ba mga kapatid, ang paglilingkod po sa Diyos is not a burden. Pasasalamat po ito sa ginawa po niya sa ating buhay. When you commit yourself to the work of Christ, it is a form of thanksgiving na nagpapasalamat ka sa Diyos. Today, I'm alive. Today, may nakakain ako. Today, meron ako na isusuot. Today, binigyan ako ng lakas. Today, buhay pa rin ako. Today. Every day na binibigyan ka ng Diyos ng buhay, bilang Kristiyano, the best way to serve God, or the best form of thanksgiving and worship, is serving God.
Pero ang iba hindi ganun eh. Alam ko niligtas ako ng Diyos. Kaya lang wala akong oras o panahon sa Panginoon. May mga ilang bagay na kailangan ko asikasuhin. And that's where the danger comes in. Kagaya po ng parable of the sower, naghasik po ang ating Panginoon ng mga binhi. Some fell on the thorny side, pero sabi ng Biblia, because the seed was choked. Bakit po siya nag-choke? Bakit hindi siya lumalago? Because sa maraming alalahanin sa buhay, sa nais na yumaman, at sa mga bagay dito sa mundo na kanyang inatupag. Kaya hindi siya namunga. That's another way of saying, hindi tumimo ang ebanghelyo sa kanyang puso. Hindi tumimo ang mensahe ng kaligtasan sa kanyang puso. Bakit ho? Because ang kanyang pananampalataya, kagaya ng mga nabanggit po dito, ay hindi tunay. Jesus, we believe. Why? Dahil sa himala? Dahil pinagaling tayo? Pinagpala tayo sa pinansyal? Kaya ka ba sumampalataya? O sumampalataya ka dahil nakikita mo ang iyong sarili na ikaw ay sobrang masama sa harapan ng Diyos. At karapat-dapat po tayo parusahan. But because of the loving and saving nature of God through Christ, you accepted Jesus as your Lord and Savior. This afternoon, mga kapatid, in my own assessment, I believe that you have placed your faith in Christ. But that's my assessment. Ang pinaka-importanting assessment and approval is not Brother Josh. It's not CCWC. It's the Lord Jesus. On that day, there will be two answers. Come, enter into the joy of the Lord, my good and faithful servant. And there will be a second answer. Depart from me, you worker of iniquity. I never knew you. Sabi po ng Biblia, hindi na kailangan ni Jesus ang patotoo ng mga tao, patungkol sa mga tao, dahil alam niya na ang nasa puso ng tao. Right before we come to a close, when we get to John chapter 3, kung ating po babasahin saglit. Natapos po mga kapatid ang John chapter 2 sa salitang tao. And look how John chapter 3 begins in verse 1. May isang taong nangangalang Nicodemus. Do you know why John the author ends off chapter 2 with for he knew what was in man, anthropos. And then he begins John chapter 3 with, there was a man, anthropos. Dahil kinoconnect ni Jesus, or kinoconnect po ni John by the Holy Spirit. Yung mga taong who had superficial faith, hindi lang natatapos sa John 2. Look at this. There's a teacher in Israel who has the exact same supernatural faith, or superficial faith rather. So ngayon makikita po natin ang progression ng narrative. There are people na hindi tagapagturo, hindi rabbi, hindi guro, mga lay people na superficial ang kanilang pananampalataya. Pero it doesn't stop there. Hindi lang yung mga taong mangmang, pati na rin yung mga taong inaakalang matalino. Ang kanilang pananampalataya is superficial. Kaya this afternoon mga kapatid, sa mga kapatiran, sa ating mga bisita, aprobado po ba ang ating pananampalataya kay Jesus? Hindi mo na kailangan pa antayin na ikaw ay mamatay. Habang ikaw ay nabubuhay, may pag-asa na lumapit kay Jesus. Tinatanggap mo ba na masama kang tao? Hindi ka karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Karapat-dapat ka parusahan. Kapag sinabi mo, hindi, mabuti naman ako, hindi mo nauunawaan kung bakit naipako si Jesus sa krus.
He didn't die on the cross because you're good o may natitira kang isang katiting na kabutihan. Namatay siya sa krus kasi pagdating sa pamantayan ng Diyos, lahat tayo baksak. Now is the time to come to Christ. Lumapit ka sa Kanya. Sabihin mo sa iyong puso, towards God, Lord, forgive me. I am a sinner. There is no righteousness in me. Hindi ako matuwid na tao. I call on you. Naniniwala ako that you died on the cross and rose again from the dead after the third day. And you alone are righteous, holy, God in the flesh. Tinatanggap kita. Handa kita paglingkuran. Tulungan niyo po magbago. Pinagsisisihan ko ng aking mga kasalanan. And the Bible says, whosoever confesses with their mouth the Lord Jesus and believes in their heart that God raised them from the dead, whoever confesses the Lord Jesus and believes on Him, sabi ng Biblia, will be saved. Hindi mo na kailangan mamatay pa sa isang superficial faith. You can die today with true faith, knowing makakasama mo ang Panginoon sa kabilang buhay. To close, pero hindi na nagtiwala si Jesus sa pananampalataya nila dahil kilala niya ang lahat ng tao at hindi na kailangan may magsabi pa sa Kanya tungkol sa mga tao dahil alam niya kung ano ang nasa mga puso nila. As we pray,